Sa pagkakataong ito, balikan natin kung ano ang naging takbo ng impeachment case ni VP Sara. Mula nang unang ihain ang reklamo hanggang ideklara itong unconstitutional ng Korte Suprema. Ang impeachment timeline sa agenda report ni Hannah T. Mabibigat ang naging paratang kay Vice President Sara Duterte. Matapos ang breakup nila ni Pangulong Bongbong Marcos, nagsunod-sunod ang revelasyon ng House of Representatives laban sa kanya. Lumutang kasi ang ilang COA report tungkol sa issue ng kanyang opisina sa confidential funds. Pinakasikat dyan ang 125 million pesos na hindi maipaliwanag na gastos ng OVP noong 2022. Kinumpirma yan ng COA kinalaunan. 2023 pa lang, umugong na ang usapang impeachment sa lower chamber ng Kongreso. Pero sabi ni dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, premature pa ito. Fast forward to March 2024, dumalo si VP Sara sa isang rally na ikinasa ng supporters ni Pastor Apollo Kibuloy at doon pinanawagan ang pagbitiw sa pwesto ni PBBM na anyay bangag at humihit-hit ng droga. Sumobra si VP Sara ayon mismo kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pagsapit ng June 2024, nagbitiw si VP Sara bilang Education Secretary. Kasunod nito ang serye ng budget deliberations sa Kamara tungkol sa paglustay ng DepEd ng pondo sa panahon ni VP Sara. Hindi rin sumipot noon ang bise sa mga pagdinig, dahilan para punahin siya ng mga kongresista. Kalaunan, isa sa dumalo mula sa kanyang kampo ay si OVP Undersecretary Zulaika Lopez. Sinalo niya ang isang contempt order mula sa House panel dahil sa di umano'y undue interference niya sa investigasyon pagdating sa paglustay ng confidential funds. Dito na pumitik si VP Sara. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Binulgar niyang may kinontrata siyang hitman na papatay sa first couple at kay House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama sa kanya. Dahil dyan, inireklamo siya ng mga opisyal ng grave threats at inciting to sedition. Iginiit man ni PBBM na wala itong mabuting dulot sa mga mamamayan pagsapit ng December 2, 2024, naghain na ng first impeachment complaint laban sa bise. 2 days later, sinundan nito ng isa pang reklamo. At dahil sa tagal ng usad ng mga naunang complaint, nagkaroon pa ng pangatlo, makalipas ang 2 linggo. Ngayong taon, kumapal pa ang storya ng Uniteam breakup dahil February 5, sa higit 2/3 vote ng mga mambabatas, inimpeach ng House of Representatives si VP Sara. Yan ang ika-4 na impeachment complaint na automatic naging articles of impeachment at agarang tinransmit sa Senado. Pero hindi ito agad inupuan ng plenaryo. Sabi ni Senate President Chis Escudero, kailangang pag-aralan pa ito. Kinundi na yan ng maraming grupo, kabilang ang Makabayan Bloc na nanguna sa paghain ng mga reklamo. Anila, constitutional mandate ng Senadong agarang simula ng paglilitis. Kaya lang, last day na ng sesyon na makarating sa Senate ang articles of impeachment. Natenga ang impeachment proceedings ng 3 buwan at dumaan din ang midterm elections. Kaya sa pagbabalik sesyon ng Senado nitong Hunyo, sumalubong agad ang debate sa plenary tungkol sa impeachment. Tinangka pa nga ni Senator Bato de la Rosa i-dismiss ang complaint. Be dismissed! Na kinalaunay naging dahilan para mag-convene ng impeachment court. At 2 araw bago ang SONA ni PBBM, dineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang mga reklamo. Dahil yan sa 1-year bar rule kung saan bawal ang pag-file ng multiple complaints laban sa isang opisyal. Unang beses itong nanghimasok ang SC sa isang political battle ng legislative branch. Nirespeto naman ng Senate Impeachment Court ang naging desisyon ng SC. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.